Meron ako sa inyong ipapakitang balita, mga minamahal, na kung saan meron pong mga employee ang naghihinagpis, umiiyak, talagang naiinis, napipikon. Oo. Dito nga po sa ginawang illegal ng kapartner, kasosyo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo yung illegal na trabaho at pinwersa na umalis sa pwesto, 'di ba? Tapos hindi nakakuha ng maayos na benepisyo. So ngayon, nung Labor Day, actually dapat content ko to, pero hindi ko nga na content dahil nga ang daming nangyari nung araw ng ng manggagawa. Pero ngayon, I have to take this tawag dito, risk, 'di ba? Na sabihin sa inyo kasi boses to ng mga manggagawa. 'Di ba? Which is yan po yung ina-uphold natin, 'di ba? Magkaroon ng boses sa mga walang boses. So para saan pa tong channel ko to kung hindi lang din tayo baboses. Ngayon, parinig ko sa inyo mga minamahal. Ito, portion lang to. Para isang ampere mayroon tapos kuha ko na yung pera sa may dapat talaga ako sa pabalik-balik. Okay. 'Di ba? Pinahirapan sila. Ito pa mga minamahal, meron pa akong ipapakita, hindi lang yan. Palakaran sa incorporated. Based sa ako na experience, nag-ibot lang kung may notice to retire na kung hindi pa man ako 60 years old. So, sa ako na function dito sa notice operation, under investigation section, kung i-procedural mo ang isa na employee, dapat may ara o una na do notice rule or will notice rule, notice to explain, notice of decision. Pero sa ako, nag-ibot na lang kung ipilit ko papirma sa admin office na notice to retire ako effective September 20, na-receive ko October 10, 2019. So, dito ko natagaan na wala lang ko nilaging tagaan chance na mag-explain kung ano ang ako ng side, na mag-defend ko ang ako ng side. Kaysa procedural sa labor, bali, pag-isip mo sa notice to explain, tagaan ka pa 5 days para makadaanar ka sa evidence na para ma-defend mo ang imong part kung ano ang imong lahat. Pero sa notice to retire, wala man din nakabutang. Anyway, para hindi tayo maboring mga minamahal, ano nga ba yung issue dito? Ito, meron ako sa inyo ipapakita. Ito pakita ko sa inyo. Okay. Alright. Nasa na tong balitang to? Ito yun eh. Yan. 42 former series bus workers sue Valuecar officials for coercion. Yan. Yan, coercion, mga minamahal. Bacolod City, okay. 42 former employees of Valuecar Transit. Ito po yung nadamay lamang sila sa issue ng bus company ng series. Tapos ito, operator of the series bus fleet filed criminal complaints Thursday against company officials accusing them of forcing the workers out of their job during an internal family struggle for control of the transport empire. The complaints lodged a day before Labor Day were filed. So, panahon ng ano to eh. Last day lang to. 3 to 5 days ago. 'Di ba? Panahon ng manggagawa, nagkaroon ng pakikibaka ang mga manggagawa sa ginawa nitong kabalbalan ng isang series bus company na to, which is nakakaiyak. 'Di ba? Kung mayroon man kayong away, yung pamilyang Yanson, magulo yan sila. May mga kapatid na nandun sa ibang bansa, may mga kapatid na nandito sa Pilipinas, sala sa init, sala sa lamig. Hindi nga natin malaman kung alin sa kanila yung sino yung masama, sino yung totoo. Kasi yung katulad nito, sino ba yan yung pangalan ni
ni Big Mama. Oo. Tapos itong kanyang anak na Judas Barrabas din. Yung iba dyan nagpa-funds sa Duterte camp. Oo, sa Duterte family. Nagpa-funds dyan sa Duterte camp, sa Duterte families. 'Di ba? Ano yung pina-funds nila? Para maging mapalapit. Tinatrader nila si PBBM habang kasama nila ang presidente. Gets ninyo? Sila yung mga kaibigan na hindi natin may tuturing na kaibigan. Oo, kasi yung ano na yan, yung pamilya nila Big Mama, oo, ay meron ding mga vlogger yan. Oo, si Leo Ray, yung anak, vlogger yan, Selpotera. Sila yung nagpapakalat ng kung ano-anong chismis, kung ano-anong fake news against sa ating presidente. Did you really get the point, mga minamal? May away. Sinisiraan ng kapatid, tapos isasaklaw kay presidente. Yung nandadamay ba? Away nila, idadamay nyo kami. Yung parang ganon. Ngayon, pati itong mga nagtatrabaho sa kanila, ganon din yung nangyari. Away ninyo, mga Judas Barrabas Estas kayo, dinamay nyo kami. Anong problema? Anong masama sa amin? Ano yung mali sa amin? Ginawa namin yung trabaho namin, ginawa namin yung work namin, ginawa namin lahat. Gets din yung mga minamahal, pero bakit kami nadadamay sa issue na hindi naman dapat namin issue? So, meron kasi mga umaaligid dyan sa presidente na gustong magkaroon ng pwesto. Diba, Leo Ray? Oo, diba, Big Mama? Diba, magkaroon ng influence. Pero ito kasi yung punto, mga minamahal eh. Hindi ganun. Diba, after ninyong babuin si PBBM, after ninyong kupalin si presidente, lilipat kayo sa mga Duterte, tas ngayon hingi kayo ng tulong kay PBBM, magbabalik, magsasorry. Hindi ganun eh. Diba, tsang madami nang nadadamay. May mga employees na kayong nadadamay. And I'm pretty sure soon, mga minamahal, baka mamaya may mga vloggers na nakakasuhan dyan. Diba? Hindi natin alam yung takbo. To be honest. Pero isa lang yung masasabi ko. Sana, magkaroon ng pananagutan. Itong magkaroon ng hustisya. At managot ang dapat managot dito. Sa 42 employees, bayaran na lang ninyo yan. Bigyan nyo ng justice, yung 42 employees na yan. Kawawa naman eh. Diba, baka malay natin yung iba dyan, ipategi na lang nila ang ingay nyo. Sige, ipategi namin kayo. Kasi kasiraan yan sa Ceres Bus Company. Diba, ng pamilyang Yanson. Oo. Actually, hindi ko alam kung ano yung pinaka-internal conflict nitong Yanson family na to. Pero nakukontent ko siya kasi naaawa ko sa mga manggagawa. Kasi ano bang silbi ng boses ko? Ano yung silbi ni Mima Alicia? Anong silbi ko as a content creator, as a vlogger kung hindi tayo boboses tungkol dito? Gets ninyo, mga minamahal? Kaya, yun po. Sana magkaroon ng justice. At para dito kay Presidente, sana mapakinggan nyo ang aming boses. Huwag tayong titigil hanggat walang napapanagot dito. Diba, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. Okay, alright.